Ngayon ho, mga kababayan. Isingit ko lang ho, no, bibigyan ko lang kayo ng update kay General Bantag ho, mga bossing. Si Bantag pala anong ano sa social media din, no? Aktibong-aktibo din po pala si General Bantag sa social media, mga kababayan, kasi akala ko 'pag nagtago o nung nagtago na wala na, hindi na sumasagot-sagot or whatever. No, kung matatandaan niyo ho, mga boss chief mo sir, si Bantag yung dating chief ng Bucor ho bago maging si Katapang. At naging wanted nga ho, mga boss, dahil siya yung unang itinuturo o sinasabing mastermind doon sa pagkamatay ni Kaper Silapid, na palagi pong sinasabi ng mga DDS sa ating mga vlogger, lalong-lalo na po kapag sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, baka mapersilapid ka. Ganun. Minsan hindi nag-iisip yung mga DDS, ano? Yung sasabihan tayo, "Oy, bata, oy, Mark Ramos, kung ano-ano sinasabi mo, puro kalaban sa mga Duterte, baka mapersilapid ka." Yung mga ganong komento ho nila na yun, lalo lang ho pinapatunayan nila na ganun ang mga Duterte. O di ho ba, mga kababayan, minsan hindi mga nag-iisip eh. Lalong idinidiin nila. Pagka nakita ng ICC yun, yung mga ganong komento nila, o tignan mo, Miss Ultimo, yung kanilang mga tagasunod, di ba? Maria Tita Santillan, miski yung mga tagasunod nila, tingnan mo, ang sinasabi, talagang mamamatay tao sila. Pagka ganun, baka lalong madiin ang dating Pangulo doon sa loob ng ICC. At baka eto si Bato de la Rosa na naman. Iniiwasan ko na nga ho, mga kababayan, dahil sinasabihan niyo ako, tinatakot ko lagi si Bato eh. No? Hindi, ganyan ho ang mangyayari niyan. Lalong madidiin sila Bato de la Rosa. Lalong hahagilapin at lalabasan ng warrant of arrest. Etong si Bungo. Oh, 'di ba? O, balik tayo kay General Bantag. Bumabanat pala, no? Sa Pangulo. Sabi nila Katapang, si Bantag, alam na namin kung nasaan yan. Nasa bundok daw ho, mga bossing. At pinoprotektahan daw po si Bantag, mga boss chief sir, ng mga katribo niya. Sabi ko, iba pala paniniwala ng mga tribong ganun, ano? Makalumang paniniwala na kahit mali, kahit merong kailangang harapin sa batas, mas paninindigan nila na kupkupin yung katribo nila. Kasi ho tayo, mga bossing, tayo, no? Ayoko naman sabihin na hindi sila aral. Pero tayo pong mga aral o tayo pong alam natin kung ano ang tama at mali. Oh, boss, Bantag. No, kunyari, ano ka pala wanted ka pinapasagot ka doon sa pagkamatay ni Kaper Silapid. Boss, pasensya ka na. Kailangan kitang isuko sa batas. At para sa ganon, ikaw mismo ang magtatanggol sa sarili mo. Di ho ba? Kapag ka naipagtanggol niya yung kanyang sarili, pagka nadepensahan niya ang kanyang sarili, di malaya siya. Di ho ba? Napapansin ko ho kasi sa mga DDS, ang pangunahing ginagawa nila, nagtatago ho kesa resolbahin ho. Kagaya ni Buloyski. Di ba? Imbis na sagutin yung mga akusasyon sa kanya o yung mga sinasabi sa kanya ni alias Amanda, ang ginawa, nagtago. Ganon din si Bantag. Imbis na sumagot, humarap, ang ginawa, nagtago. Sabi niya dito, hindi umano concern sa pagbaba ng trust rating. Ang prioridad ay ang paglingkuran ang taong bayan. Ano ang opinion nyo dyan, mga tol? Gumagano si Bantag kasi ito yung kinumentuhan niya, mga bossing. Yung Pangulo, no? Yung Pangulo, tinanong kasi, sabi sa Pangulo, Mr. President, ano po masasabi nyo? Kasi ang inyong rating daw po ay bumaba ng 3%. Tayo naman ho, mga kababayan. Maniniwala pa ba tayo dyan? Nung mga ilang mga buwan nga ho di ba? Nung 2025 election, bago mag-July, kung ano-anong mga survey ang lumalabas. Hindi ho ba? May nabalitaan pa tayo, mga senador, mga politician, congressman, nagmamay-ari
nung mga survey company. Big deal pa ba sa atin yan? Ngayon, ang tanong, paano ba natin papaniwalaan yung survey na yan? Eh kung ang kakamping na dati po na talagang binabardagol si Pangulong Bongbong Marcos, walang bilib kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi man sila lahat na sumusuporta, pero eto po, napapasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Dun ba masasabi na totoo yung survey na minus 3% si Pangulong Bongbong Marcos? Kung addition ang nangyayari sa mga supporter, hindi naman po masasabi nating minus eh. No, hindi naman po natin masasabing subtraction ang nangyayari sa sumusuporta kay Pangulo. Magtanong ka ng mga kakamping. Merong mga magsasalita, "Oy, hindi ako sumusuporta diyan." Pero mas marami doon sa mga kakamping ang sumasaludo at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga kababayan? Paano mo ngayon sasabihin na minus 3 ang Pangulo? At plus 30, ilan daw? Plus 31% ang Vice-Presidente? Anak ng tokwa yun. Kung sila yung mga nakikita ho natin, paubos ng paubos, paunti ng paunti. Lahat ng issue sa kanila, hindi nila masagot. Sara Duterte, hindi masagot yung tungkol ho sa confidential funds. Hindi masagot yung tungkol sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, pinsan ng Pangulo. Yung mga bribery daw ho, hindi masagot. Doon po sa impeachment, mga kababayan, yan yung pinakatatlo, no, na talagang pinopokusan ng impeachment, wala ni isang sinagot dyan. At kaya hindi natuloy ang impeachment ay dahil po technical ang banat nila. Hindi yung, sige, ang impeachment, hindi po dapat matuloy yan kasi ito po yung mga ebidensya at ito po yung mga dahilan namin kung bakit hindi dapat matuloy yan. Walang ginawa dyan si Sara Duterte, tas sabay explanation. Wala pong ganun. Tapos ang sasabihin ng Vice Presidente, wala naman silang ebidensya diyan sa impeachment na yan 900 yung resibo, kalahati. Walang birth certificate, walang marriage certificate, at walang death certificate. At yung mga pangalan, puro chicherya. Meron pa, Jugs de Asim. Anak ng tokwa yun. O, di ba? Pulong Duterte, 51 million. Billion pala, sorry. Sino pa? O, di ba? Si Baste. si Baste. Suntukan na lang, boxing na nga lang. May gloves na yun ha. May padding na ho yun, mga kababayan. Tumakbo pa na Singapore. Ang lakas-lakas maghamon. Oh, ang lakas-lakas maghamon. Yung pagkakasabi niya, ano sabi niya? Sabi niya tingin ko pag suntukan, mabubugbog ko si Torre. Yun po, pag lalaki sa lalaki, sinabi mo, mga kababayan, paghahamon na po yun. Kailangan patunayan nung sinabihan mo na gano'n na hindi mo ako kayang hindi mo kayang bugbugin. O, naglagay ng ring, wala, tumakbo. Lahat ho yan, mga bossing. Di ba? Lahat ho yan, mga kababayan, ang dahilan ng pagbagsak nila. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sige nga, pakiisa-isa nga yung dahilan para bumagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ba na paglaban sa korupsyon, inumpisahan sa paglatag nung 15 na mga top contractor sa Pilipinas, although hindi po lahat, merong mga ghost project, pero doon po nag-umpisa lahat. Di ba? Doon nag-umpisang napangalanan yung mga congressman, mga senador. Sabi ni Paulo Saison, sino yan? Pag-away pre, tawagin mo ako. Matagal na ako, walang practice. Sino? Ikaw ba pumapatol ka sa ngongi? Paulo Saison. Hindi umano concern sa pagbaba ng trust rating ang prioridad ay ang paglingkuran ang taong bayan. Correct. Kung sa mga bossing, umpisa pa lang ho, ganito na ang estilo ng Pangulong Bongbong Marcos.
Ang tagal ng sinisiraan ng mga Duterte. Kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ginawa? Wala. Di pinansin. Ano? Bagkos, eto, tuloy-tuloy lang po tayo sa trabaho. Pabahay, tapos. Oh, pabahay, tapos mga patubig doon sa Davao, yung mga kalsada sa Davao, oh, na sinasabi nilang pagkaganda-ganda ng Davao. Sabi, oh, ganda ng Davao, 2016, eleksyon. Ganda ng Davao, yung kuryente namin, nasa ilalim ng lupa. Putik na yan, nung isang araw ho, may nakalambaras doon sa ano nila eh, doon sa sa kable ng mga kuryente eh. Biglang ano, sabi ng tao, akala ko ba sa Davao? Eh, napakaganda. Oh, di ba? Kaya napangiti na lang po ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung papatulan ho, mauubos ang oras ng Pangulo ng puro pagpatol na lang sa kanila. Pero yung dapat na serbisyong ibibigay po, no, sa ating mamamayang Pilipino, eh, mahuhuli. Diba? Sir Mark, may pumalit na pala kay Kibuloy kasi yumaman si Kibuloy kaya gusto rin yumaman. Sino ba yon? Yung si ano, yung si Watawat, yung humaharang nung kalsada doon sa Davao. Bakit ganyan yung Davao nyo? No? Sabi, PI pre, nasa Davao asawa ko. Ngayon, walang koleksyon ng basura. Kahit sa barangay, wala. Ay, biruin mo. Ang dumi pa pala. Sa Davao. Mayor, baste! Ay, Vice Mayor, baste! No? At Mayor Carton. Ay, Mayor Digong. Ano nangyari daw sa Davao? Oh. Kaya ho, mga kababayan, miski ako, hindi ko na pinapansin yung survey na yan. Minus 3%. Dahil ang totoong aktual na nakikita naman ho talaga natin, mga kababayan, eh kumikilos ang Pangulo. Uulitin ko ho, mga bossing, ha? Uulitin ko ho, mga kababayan, 2025 election, bago mag-July, bago mag-election, ang dami nating nakita, nalaman na merong mga senador. Merong mga senador, may mga congressman na may nag-aari daw o may pagmamay-ari daw ng mga survey company. Kaya ho, wala yan. Huwag niyong pinagpapapansin yan.